mga bossing. Ngayon, dakuin muna natin si Roque. Si Bangag, Bangag, Bangag. Bakla, 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 sabi ni ni Chi. Si Chi lang laging nakikita kong nagsasabi nun. Bangag, bangag, bangag. Bakla, bakla, bakla. Tinanong ko tuloy si Pebbles, si Mami Pebs. Mami Pebs, bakla ba si Roque? Oo daw, walang kagatol-gatol, bakla. Hindi, wala namang problema sa bakla. Bakit tinatago pa? Halatang halata naman, di ba? Oh, DOJ, ICE travel ban on Roque at kay Cassandra Leong, mga kababayan. Bakit magkasama to? Baka nakakalimutan nyo po, mga bossing, link po si Roque sa Pogo. Link po si Roque sa Pogo, mga kababayan. Ayan, di ba? O paano? Baka po do sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, no, na-establish po ng PAOK, ng gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan, yung pagkakalink ni Roque sa Pogo. Pinakakawawa to si Roque. Wala nang Pogo, wala pang Pogi. Ano na kaya balita kay AR, no? Naalala nyo? Unang nasabit, yung pangalan ni Roque is nakita yung mga ebidensya. Nalalabas daw ng bansa sila ni AR de la Serna. Di ba? Lalabas ng bansa. At doon nag-umpisa po yung travel companion. Kasi baka mas tiwala si Roque. Di ba? Baka mas tiwala si Roque doon kay AR de la Serna kesa sa misis niya na magturok nung gamot, nung gamot para doon sa kanyang diabetes. Di ba? O, pangalawa is yung, ano tawag dito? Yung mga bank accounts. O, dyan nga nabuko din siguro, mga kababayan. Yung joint account ng dalawa. O, na ang tanging gumagawa, mag-asawa, mag-jowa, magjowa, o magtatay, magnanay, sila daw, tinanong, si Roque at si De La Serna, ano ang relasyon? Oh, di ba? Pangatlo, yung Chinese doon sa bahay sa Benguet. Ayan, link si Roque talaga. Ngayon, pinapa-explain sa kanya yung mga kaperahan niya kung saan galing. Sabi niya sa mga napagbentahan daw po ng mga lupa. Ngayon, mga kababayan, nung hinihingi na yung mga dokumento, wala na, tumakbo na po si Roque, tumakas na ho, mga kababayan. At pumunta doon sa the Netherlands. Humihingi po ng asylum. Akala niya siguro, yung Netherlands naman po uto-uto. Akala niya siguro, yung mga namumuno doon sa the Netherlands, mga kababayan, is mga DDS na mauuto niya agad-agad. Di po ba? Oh. Punta doon. Ginigipit ako ng gobyerno ng Pilipinas. Sabi. Hindi ho papayag, mga kababayan, ang gobyerno ng Pilipinas na ganun lang. Alam niyo po, mas naniniwala ako na pinaliit po ang mundo ni Roque. No? Siya mismo ang nagpaliit sa kanyang mundo. Bakit to, mga kababayan? Kasi naman, mga boss, di ba? Kung pumailalim na lang siya na humingi ng asylum, hindi niya na pinangalandakan, hindi na siya lumitaw, hindi malalaman, matutunton yung kanyang lugar. Paano kapag ka nagtagumpay ang Pilipinas? Doon sa kanilang paliwanag sa Netherlands na hindi po namin ginigipit yan, ito po ang kumpletong ebidensya namin na pinagpapaliwanag, binibigay ang due process sa kanya, kaya lang tumakas ang akla. Di ba? At eto kayo, ang niloloko ngayon. Ngayon, kapag ka po may travel ban na yan, mga bossing, ipit na po yan. Baka ang border po ng Netherlands, sabihin, wag nang palabasin si Roque. Kukunin na yan ng Interpol. Yan na ho ang kasunod niyan, mga bossing. Di ba?
Yan na po ang kasunod niyan mga kababayan. Una ho, mga boss, una wanted si Roque sa Pilipinas. Ngayon, pag hindi makagilap, alam naman natin, di ba, na nasa Netherlands. Makikipag-ugnayan na po yan mga kababayan sa Interpol, which is naibalita na din po. Tapos, kumpleto dokumento, kumpleto rekado ang Pilipinas. Yung pinasa nila sa Netherlands, wala. Higpitan na si Roque. Kordonan na ang Netherlands, hindi na lalabas si Roque. Nandun na lang po siya, mga kababayan. Kaya po kung makita nyo, itsura ni Roque, mga bossing, kulot-kulot yun dito sa likod. Hindi na nakakapag-ayos. Ang laki na ng eye bag. Di ba? Mukhang ang bantot-bantot na. Sabayan mo pa ng napakalabig na ano dun, na klima. Araw-araw, iniisip mo na any moment, aarestuhin ka sa Netherlands. Di ba yung sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan, hindi naman po, kumbaga, hindi naman po isang buwan nating naririnig, naaarestuhin na. Biglang may one day, meron talagang warrant of arrest. Gumana. At yun, Marso 11 nga ho, gumuho ang mundo ng mga DDS. Di po ba? So, ganun din ang iniisip ni Roque. Hindi na ho makatulog yan. Baka ang tulog ho ni Roque, mga kababayan, isa nakapikit, isa nakadilat. Nakaganyan na lang o kaya kalahati. Nakaganyan kalahati. Kasi baka mamaya, kapag nahimbing ng tulog yan, baka kasi kapag nahimbing ng tulog, mga kababayan, baka mamaya may gumagano ng posas, doon sa harap niya, oy, gising na, ligo ka na, babiyahe tayo. Saan? Pilipinas, no? Pabalik na tayo ng Pilipinas. Ganun na ho yan, mga kababayan. Kaya tingnan nyo yung itsura niya, wala na. Stress na ho. The Department of Justice on Friday said government prosecutor are considering requesting a hold departure order, HDO. Ayan na. Hold departure order sa Netherlands. Wala na, hindi na makakalabas. Pagka binalak ni Roque na lumabas, eto na ang aking pasaporte. Hindi daw po pwedeng lumabas. No? At sabi, kapag daw po kayo ay pumunta dito sa immigration, i-hold muna kayo pansamantala. Tapos saka magkakaroon na ng special flight si Roque. Kung meron hong special flight kay dating Pangulong Duterte noong Marso 11, dito kay Roque, mayroon ding special flight pabalik ng Pilipinas. At hindi po mga kamag-anak ang sasalubong, malamang. No? Baka kapulisan din po, rekta sa kulungan, mga bossing. Si Cassandra Leong, nakakulong na din di ba? And ilan sila? Former presidential spokesman Harry Roque, Cassandra Leong, 47 others after a Tarlac court ordered their arrest in connection with a human trafficking case involving an illegal Philippine offshore gaming operator. Bakit human trafficking? Sa loob kasi ng Pogo, merong mga torture hub. Nagre-recruit sila galing sa ibang bansa. No, pagka napasok na, handa mo na puwet mo, Roque. Ano ba yan? Uy! Pogo. Tapos ito yung iko-komento ni Punk. Iba talaga to si Punk. Nagulat ako sa comment nabasa ko. Di ba mga kababayan, sa Pogo, meron silang mga nire-recruit na mga tao sa ibang bansa. Tapos ang sasabihin maayos yung trabaho. Pagpasok ng Pogo, wala na. Iba na. Pagka umalma yung tao, wala na. Hindi na nila palalabasin. Ikukulong na nila doon sa loob. Human trafficking. Doon po nag-umpisa yun. Ngayon, si Roque, malapit-lapit na yan. No? Malapit-lapit na po yan. Hindi lalagpas ang 45 days, bumilang kayo.
simula sa araw na ito, mga bossing, eh, uuwi na si Roque.